Hindi po sila yung tipo ng pamilya na nagsimulang aswang agad. Ang totoo, noong kabataan ko ay simpleng taga-barangay lang din sila. Tahimik ang pamumuhay at maganda ang tingin sa kanila ng mga tao. Ang tatay nila ay aktibo bilang pinuno ng mga tanod. Maaasahan mo ito pagdating sa mga problema ng seguridad ng buong barangay. Kung hindi nga lang sila tuluyang sumapi sa kadiliman, ay siguro naging kapitan na ito ng lugar namin. Ang nanay naman nila ay katulad ng asawa niyang tumutulong din sa organisasyon ng barangay. Naging treasurer at sekretarya pa nga ito sa barangay hall. Meron din itong tindahan ng mga gulay at sila din ang pangunahing nag-aangkat ng mga karne ng baboy at baka kapag araw ng linggo. May pinagkukunan silang kakilala noon sa kabilang bayan. May 5 silang anak, puro babae. 2 dito ay nasa Maynila. May sari-sarili ng mga pamilya at minsan na lamang kung umuwi at magbakasyon. Ang 3 nitong anak ay nandito pa rin sa amin. May anak na din yung isa. Medyo nakakabahala lang. Kasi hanggang ngayon, ang tatay ng anak niya ay nawawala pa rin. Hindi daw makita. Ang usap-usapan ay tumakas umano at ayaw panagutan ng anak. Pero may isa pang parte ng kwento dito. Kasi ang alam namin, wala talagang problema sa lalaki na panagutan ng bata. Noong nagbubuntis pa nga ang babaeng ito ay halos dito na tumira sa barangay namin ang binata. Nakakalaro ko pa nga madalas ng basketball yon. Basta isang araw, ilang linggo bago manganak ang babae, bigla na lamang itong nawala. Maski ang pamilya ng lalaki, hindi alam kung saan nagpunta ang anak nila. Balita pa noon na matapos mawala, ay may nakita daw ang mga pulis na isang gutay-gutay na bangkay ng lalaki. Hindi na makilala. Malapit lang din yun sa amin. Ang hinala nila ay eleksyon ng rason. At ang isa pang kwento ay nakuha daw yun ng mga nangunguha ng lamang loob at binibenta. Kaya wala nang makitang laman sa katawan ng bangkay. Maraming pwedeng spekulasyon. Pero mas malaki ang hinala namin na may kinalaman dito ang magpamilya. Ito, sa susunod na parte, ay ibabahagi ko kung paano nagsimula ang pagkalat ng pagiging aswang sa lahi nila. Mga siguro 1999 o 2000 noon, nang magsimulang kumalat ang balita na nayanggaw umano ang tatay. Kahit na maraming tsismosa sa amin, ay hindi nagpabago ang kwento. Iisa lang ang umiikot na istorya sa nangyari. Alam namin na pumunta ng Maynila ang padre di pamilya nila para bisitahin ang mga anak nito na nandoon. Siguro ay nasanay dito sa amin sa probinsya na kahit saang gilid-gilid ka, basta may kainan o inuman, pwede kang makitagay kapag niyaya ka. Yun kasi ang nangyari sa kanya sa Novaliches. Maayos daw itong lumabas at mag-iikot-ikot lang. Ayon sa anak, pagkabalik daw sa tinitirahan, ay masama na ang pakiramdam nito. Nakitagay lang daw siya doon sa isang kanto. Ang problema, hindi din kilala ng anak niya ang lahat ng taong nandoon. Bukod sa dikit-dikit ang bahay, ay halos lahat ng naroon ay mga nakikirenta lang din. Dinala nila ito sa emergency room. Baka lang food poisoning.
Pero walang mahanap na mali ang doktor sa kanya. Pinauwi na lamang ito matapos maturukan ng gamot. Umuwi ito ng probinsya na sobrang payat. Malaki ang kinangayayat nito kahit na 1 linggo lang siya halos doon sa Novaliches. Nagulat nga kami. Akala namin ay may malubha na siyang sakit. Pagkatapos nun, mga ilang araw pagka-uwi niya, ay bumalik na sa normal ang itsura niya. Akala mo talagang parang walang nangyari. Parang hindi nagkakasakit. Doon na din nagsimula ang haka-haka at mga kwento na unti-unting bumalot ng takot sa barangay namin. Kung napakinggan nyo, ang kwento din dito sa channel ni Thelmo na ang bagong salta ay totoo po ang bayawak na aswang. Ang tawag po dito sa amin ay halo. Although probinsya po ito, pero bihira lamang po kami makakakita ng bayawak. At kung meron man ay madalas lang naming nakikita yon sa mga niyugan banda. Pero noong mga panahon na kakabalik lang nung tatay nung kapitbahay namin, ay napapadalas na ang pagpapakita nito. Sa bakuran pa nilang magpamilya. Tsaka, ang bayawak po talaga, madalas makikita mo sa umaga. Pero yung bayawak po kasi na nakikita namin, ay lumalabas sa gabi. Napapansin po namin yan kapag pumatak na ng 7:00 at wala na masyadong tao sa daan, kundi ang mga magsasaka na lamang na ginagabi sa sakahan. Malaki po yung bayawak na yon. Maski ako ay nakikita namin yun na paikot-ikot lang sa bahay nila. At ito pang isa, Thelmo, yung mga alaga nilang aso. 5 yun. Isang gabi lang naming narinig na nagkakahulan at nagiiyakan. Kinabukasan, hindi na namin mahagilap. Nakasanayan na rin namin na pakainin yon. Kasi ang mga pagitan lang naman ng bahay dito, kung hindi yung maliliit na bamboo mga gumamela lang. Minsan nga wala pa. Kaya kung saan nag-iikot ang mga yan, ay pinapakain na lang namin. Hindi mo din masasabing nilason o inasusena. Sa liit ng barangay namin, walang magtatangkang gumawa noon sa kapitbahay nila. Lalo na at strikto ang mabait naming kapitan. Saka isa pa, wala kaming makitang ni isang bakas ng laman o parte ng katawan ng mga ito. Basta na wala na lamang na parang bula o kung merong kumain. Imposible naman atang kinain yon ng buo. Mula noon tuwing umaga, makakakuha kami ng mga balita sa mga kapitbahay namin na laging kumakaluskos ang mga bubungan nila kapag gabi. Meron pa nga kaming kapitbahay, yung mismong pundasyon ng pawid na gawa sa isang malaking kawayan ay nabali na animo ay may mabigat na tumayo dito. Hindi ito yung tipong gawa-gawa lang ng chismis. Sineryoso ito ng mga taga-barangay at hindi rin isinasantabi na posibleng pagnanakaw din ang motibo nito at ginagamit lamang ang aswang bilang rason. Yun nga lang, ang medyo kakaiba dito ay yung tatay nung magpamilya. Hindi ito sumasama sa ronda at nalaman nga namin na umalis na din ito sa pagiging tanod. Tapos ito pa, nung dumating ito mula sa Maynila, ay kalbo ito. Ever since, ito na talaga ang nakahiligan niyang hairstyle. Mga 2 linggo matapos nun, at yung kumalat na nga ang istorya ng pagiging aswang niya, ay bigla na lamang nagbago ang itsura niya. 2 linggo lang ha. 2 linggo. Pero sobrang haba na ng buhok niya.
umabot na sa batok. Pati ang balbas nito. Tapos ito pang medyo mas nakakadagdag ng pangamba namin. Yung asawa niya, hindi na rin naglalabas. Umalis na din ito sa pagiging sekretarya at halos bihira na lamang namin siyang makita. Kadalasan linggo, pero maagang maaga ito. Since halos lahat na magsasaka sa amin ay hindi pumupunta sa sakahan ng ganitong araw, kaya napapansin din nila ito. Mamimili ito ng maraming karne doon sa supplier nila dati, pero hindi na sila nagbebenta. Tapos nasalubong pa namin ito ni Lola minsan nung papunta kaming simbahan. May bitbit na malaking plastik. Siyempre, bilang isa sa nakakatanda sa barangay namin, tinanong namin ito ni Lola kung ano yung laman ng plastik na yon. Usisera din kasi si Lola. Ang sinagot lang nito ay pang dinuguan daw. Pero grabe, punong-puno talaga yon ng lagayan. Para bang may piyesta kung magdinuguan sila. Dahil kapitbahay lang din namin, ay isa ako sa mga nakakapansin na hindi na namin nakikita ang pamilya na nagluluto. Sa probinsya kasi namin, yung kusina namin magkakaharap. Tapos yung buong pader ng bawat lutuan namin ay para na ring malaking bintana. Natatakpan lang ito ng malaking plastic na transparent para hindi mabasa ng ulan. So ayun, wala na talaga kaming nakikitang nagluluto. O makakita lang man ng usok doon sa kusina nila tuwing tanghali o gabi. Pati yung imbakan na pansalang nila ng kahoy, wala nang mga laman. Unti-unti naming nakumpirma ang sekreto ng pamilyang ito nang minsang magkagulo doon sa bahay ng isa naming kabarangay. Nagsisigawan lahat. Akala namin may away. Yun pala, yung panganay na anak nung nakatira sa bahay na yon ay nagsisisigaw habang naghuhugas ng pinggan. Nung tingnan nila, ay may kamay na galing sa labas ng tapayan. Hinahatak ang damit ng bata. Agad naman nila itong hinatak. Iyak daw ito ng iyak. Paulit-ulit na sinasabi yung anti-bebet. Anti-bebet. Yun kasi ang pangalan ng kapitbahay nilang yun. Ng asawa ng nayanggaw. Pati yung lola ko, hindi pinatawad ng mga yun. Matanda na si Lola. Nasa 86 years old. Bagamat may edad na ito ay malakas pa naman siya. Yun nga lang minsan nag-uulyanin na. Nakakasama ko pa nga ito kapag pumupunta kaming bukid. Madaling araw din noon. Kahulan yung mga aso. Ginising ako ni tita. Naninigas daw si Lola. Tumayo naman ako agad. Hinawakan ko ito. Grabe, sobrang lamig ni Lola nun. Akala nga namin ay mamamatay na ito. Don't get me wrong ha. Buhay pa si Lola hanggang ngayon. Ako, todo minamasahe ko si Lola nun. Yung mga kamay niya, daliri, para lang mabalik ang sirkulasyon ng dugo niya. Tapos ay umuungol-ungol siya na hindi makapagsalita ng maayos. Si tita naman, nagte-text habang paikot-ikot kung ano yung mga pwedeng dalhin. Kasi plano na talaga naming ipa-ospital si Lola nun. Maghahanap kami ng tricycle as much as possible. So kinontak niya ang isang tita ko na malapit lang sa amin. Maya-maya pa'y tumili ito. Ako naman nagulat. Kinumutan ko si Lola tapos diretso akong pumunta sa kanya sa bandang kusina. Magtatanong pa sana ako kung ano yung sinisigaw niya. Pero nakita ko rin, may nakadungaw na mata
sa espasyo ng pader at bubong namin. Hindi ito mata ng kung anong hayop lang. Nagbabaga ito na kulay pula. Parang baga sa uling. Ganun na ganun ang itsura. Hinata ko si tita noon tapos tinuloy lang namin yung pag-contact sa isang tita ko. Habang minamasahe si Lola, katabi ko na ang itak noon, tsaka yung daga. Yung tanso na kutsilyong naiwan ng yumao kong lolo. Takot daw ang mga aswang doon. Umayos naman si Lola. Nagising ito na parang walang nangyari. Pero kami naman sobrang napuyat. Magliliwanag na kasi halos nang umayos siya. Ito pa, napapansin din namin na yung tatlong anak niya na linggo-linggo kasama namin sa misa, hindi na nagsisisimba. Pati yung pari na nagbabahay-bahay para sa padasal, hindi na din nila pinapapasok sa bahay nila. Yung nakakabahala pa nito, yung isang apo, nahuli namin minsan na bit-bit yung karni na hilaw. Ninangat-ngat niya ito, as in hilaw. Parang nakakasok ang ating nan eh. Yung isa pa na matanda sa amin, na halos kaidaran ni Lola, sinaway yung bata na ito. Kinuha yung karne. Yung bata naman, nag-iiyak, tumatakbo pa uwi. Kahit yung matanda na yon, hindi nakaligtas doon sa pamilya. Kinagabihan umano, sobrang dami daw ng kumakaluskos sa gilid-gilid ng bahay ng matanda na yon. Sa bubong, pintuan, tsaka bintana. Para bang may gustong pumasok. Na-admit pa nga ito sa ospital eh. Nagdeliryo dahil sa takot. Pero hindi naman ito malala. Kumbaga sa lingwahe namin ay hindi naman siya inudom. Udom kasi yung tawag sa amin, yung parang nabati ka. Nausog kumbaga. Basta parang ganon. Naging okay naman yung matanda na yon. Yun nga lang mula noon, hindi na talaga makausap ng maayos ang pamilya nila. Walang lumalabas sa kanila kapag umaga. Hapon lang yan kung mag-iikot, naglalakad-lakad. Halata mo din minsan na parang hindi totoo yung mga pagbati nila o pagngiti. Nung katagalan ay nasanay na rin kami. Kapag may bumibisita o kumakaluskos sa may bubungan, kinakausap na lang din namin. Inuulit-ulit na kilala na namin sila. Nalantad na ang pamilya nila sa pagiging aswang. Basta, kapag may sumisilip sa bubong o bintana namin sa kalagitnaan ng gabi, inaasahan na namin na isa sa kanila yon. Proud pa nga sila. Hindi nila tinatago ang mukha nila. Pinapakita pa.